Homemade Yakult. Pwede pa lang tayo magagawa nito. Gamit lang mga simpleng sangkap. Napakaganda nito sa ating tiyan. Kasi napakarami nitong good bacteria. Paano ba to gawin? Tara, ipakita namin sa inyo. Ito po yung main na ingredients natin para makagawa po tayo ng homemade Yakult. Ito po nasa 150 grams po ng birch tree, full cream milk, and then 2 Yakult po. Dito po sa kawali, maglagay na po ako ng tubig. 2 cups po yan. And then ito pong gatas, ilagay na po natin. Tunawin po natin yan dyan. And then mahina lang po yung apoy niyan ha. Hindi po malakas ang apoy. No need po yung kumulo. Yung tamang initin lang po natin siya. Kapag napansin po ninyo na umuusok na po yan, okay na po siya. Inuulit ko lang po, no need po yan na kumulo. Hindi po kailangan na kumulo yan. So okay na po ito. Isali na po natin. Palamigin po natin yan hanggang sa maging room temperature po. Kapag malamig na po, or nasa malapit na po siya maging room temperature, yung pong kaya nyo ng hawakan, kapag nilubog nyo yung daliri nyo, hindi kayo mapapaso. Maglalagay na po tayo ng 2 Yakult. So technically po, hindi tayo gagawa ng Yakult. Kumbaga po, pararamihin natin yung Yakult natin. So ano po yan ha? Baka po sabihin ng iba dyan, hindi naman talaga tayo gagawa ng Yakult. So pararamihin po natin yung Yakult. Ikukultured po natin yung gatas natin. 2 po yung ilalagay ko. Then haluin po natin ng bahagya. And then ito po, itatago natin. Takpan po muna natin yan. Itatago po natin ito sa lugar po na warm. Kumbaga po ito po, nakabalutan po sa towel. And then ilalagay po dito sa aking incubator o styro. Pero hindi ko po ito isasaksak ha. Kumbaga lagayan ko lang po yan. Makalipas po ang 12 hours, ito na po yung ginagawa natin na homemade Yakult. Ito na po. Labas na po natin dito. Ito na po siya. Ang bango ng amoy. So, saka po pala, kapag napansin po ninyo yung amoy po masama ng amoy, ibig sabihin po nun, failed po yun. Pero kapag ganito po, ang bango ng amoy, ibig sabihin po, maganda po yung fermentation na nagawa natin. And then, isali na po natin yan. Dito po sa ating bote. Yung bote po, in-sterilize ko po yan ha, para malinis po. Matagal masira. Siya po pala, ang shelf life nito, tatagal po ito ng 3 hanggang 5 araw sa chiller. So, ganun lang po ang paggawa ng Yakult na probiotic drinks po. Or, ang tamang term po is, pagparami po ng Yakult, pag-culture po. Pag-ferment po ng Yakult. Cheers! Napakaganda po nito sa ating tiyan. Napakasustansya po nito. Lasang-lasang Yakult din, no? Ang sarap po. And then may kunting asim din po siya. Hawig na hawig po sa lasa ng Yakult. Baka po mayroong magtanong, hindi po siya magiging katulad po ng yogurt. Hindi po pwedeng pang-cultured yung Yakult para makagawa po ng yogurt. Hindi po siya titigas, hindi po siya magiging firm katulad po ng yogurt. So yun lang po, homemade Yakult. Bye-bye!